Okay, story time muna tayo. So, paano ba ako naging caregiver dito sa Canada at naging RPN? So, nung dumating ako dito sa Canada noong 2013, as a caregiver. So, from Hong Kong, meron akong experience doon na more than 2 years bilang nanny or bilang DH doon sa Canada. Yun yung ginamit kong experience para mag-apply dito sa Canada. So, nung dumating ako dito sa Canada, nag-work ako for 2 years. And then, after 2 years, nag-apply na ako ng permanent residency. So, na-approve naman agad. So, pero nag-stay pa rin ako doon sa employer ko. So, habang nag-work pa rin ako sa employer ko, kasi okay naman ang sahod ko. So, kumbaga, tinaasan nila sa minimum yung sahod ko. So, nag-stay ako doon. And then, habang sa gabi, nag-aaral ako ng RPN. Then, sa daytime naman, full-time pa rin akong nag-work sa kanila. So, mabait naman yung employer. So, yun, okay yung setup namin. So, I think nung pandemic lang talaga, habang nag-aaral ako that time, medyo nagka-problema kasi sa COVID. So, kumbaga, nag-clinical ako doon sa ospital. And medyo takot yung employer ko that time. So, nag-stop ako sa kanila. Pero hindi na ako nakabalik kasi 2021, right after pumasa ako sa RPN, meron ng offer doon sa ospital na pinag-workan ko pa rin hanggang ngayon. So, yun, mabilis naman ang ano dito sa ano ng caregiver yung pag-apply for PR. Basta walang problema sa papel mo and kompleto yung mga papers mo. Mabilis ang pag-apply. Pero yun nga, yung iba natatagalan kasi sa mga requirements din nila. So mga interesado na pupunta dito sa Canada. Kasi I think Canada sila yung pinaka maganda yung when it comes sa caregiver na mabilis ma-PR dito. Yung iba kasi nagbabayad sila ng malaki like sa agency pero ang dapat talaga is employer ang magbabayad sa gastusin. Pero yun nga, so swerte ko lang noong pumunta ako dito kasi wala akong binayaran. So kumbaga, employer ang nagbayad lahat. Ang binayaran ko lang that time, I think yung police clearance and yung sa pag-medical ko doon sa Hong Kong. So, yun. Dumating pa nga ako dito, tinanong ako ng employer ko, I hope hindi ka nagbayad ng ano kasi nagbayad ako sa agency. So, yun ang ano. So, paano ba ako nag-apply doon sa Hong Kong papunta dito? So, kumbaga sa internet ako naghanap. Actually, merong parang tatlong offer. Pero, at that time, parang ang nasa isip ko kung sino yung unang magpirma ng kontrata, yun ang magiging employer ko. Natagalan din, pero yun nga, I think inabot din ng parang more than 5 months or 1 year bago na-approve yung paper ko na papunta dito. So, yun, sa mga interesado na pupunta dito sa Canada as caregiver, pero iba na ang pangalan ngayon parang in-home support worker. Pero the same lang, parang caregiver nanny, same lang naman ang ano nila dito na in-home caregiver, mga ganun yan ang ano. Pero yun nga ang parang kung hindi kayo pagbabayarin ng ano ng agency ninyo, yun talaga ang pinakamabilis. Sa student naman kasi inantay kong naging PR bago ako mag-aral ng RPN kasi mas mura yung tuition fee dito pag PR ka na. Kasi pag hindi, sobrang mahal ng tuition fee. Pero maraming mga Filipino pa rin ang pumupunta dito as international student. Pero yun nga ang kagandahan naman, kahit malaki naman yung binayad ninyo, masusulit naman ninyo. Like meron akong kaibigan din na ano nagwo-work as
RN na ano naman nila yung ano, baka 1 year, baka maano na ninyo yung gastos ninyo eh, kung nakapag-work na kayo. So, yun nga, parang investment lang talaga ang pagpunta din dito sa Canada. Swertehan lang talaga. And iyon nga, kailangan, you need to be smart din sa pera mo dito. Kasi, syempre dito sa Canada, ang mahal ng mga bilihin. Tapos, syempre, maraming mga kung maluho ka, yun talaga ang ano. So, maganda pa rin na if you're still pwede kang ano pa rin, habang nag-earn ka, you still at least nag-i-invest din. So, yun ang ano dito sa Canada. Swerte-swertehan din lang po. So, yun, thank you sa pakikinig, and sa mga gustong pumunta sa Canada, good luck sa inyo, and yun lang, don't give up. So, thank you so much.